umaga po sa ating lahat. Ang tanggapan po ng panlilirang urban ng Maynila ang siyang muling naatasang manguna sa pagtataas ng ating pambansang watawat sa umagang ito. Sisimulan po natin ito ng sabay-sabay na pag-awit ng lupang hinirang sa pangunguna ng banda ng Maynila. Ang panalangin ay pangungunahan ni Binibining Jane Francis Ang. Matapos niyan, ang panumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas ay pangungunahan ni Binibining John Carril Guillermo. Susundan muli yan ang ating pag-awit ng awit ng Maynila na pangungunahan muli ng banda ng Maynila. Ang panata ng Bagong Pilipinas ay bibigkasin ni Engineer John Lil Pahara. Matapos niyan, ibibigay naman po at patutugtin po ang himno ng Bagong Pilipinas. Ibibigay naman po ang maikling mensahe ng aming nanunuparang pinuno, Architect Ernesto M. Oliveros, at siya ring magpapakilala sa ating minamahal na punong gusto. At ito po ay matatapos sa isang pamukaw na pananalita mula sa alkalde ng lungsod ng Maynila. Ihanda po natin ang ating mga sarili sa ating programa. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa iyong gabay at pagmamahal. Naway pagpalain mo ang aming mga pinuno ng karunungan, katapatan at palasakit upang mamuno ng may mabuting pamamahala para sa kapakanan ng lahat. Ipagkaloob mo rin po ang kapayapaan sa buong mundo upang maghari ang pagkakaisa, pag-unawa at paggalang sa bawat isa. Gabayan mo po kami araw-araw upang maging mabuti, responsable at mapagmahal sa aming kapwa. Amen. Panunumpa sa katapatan ng watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagitan ng may dangal, katarungan at kalayaan na ipinakikilos ng sambayan ng mga Diyos, mga tao, mga kalikasan at
Muli po natin itaas ang ating kanang kamay at sabay-sabay po nating bigkasin ang panata sa bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isa sa buhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at may laman. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Sa isa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikiisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng ilan. Susulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mas nakakarami. Tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Sa ito ay kinakailangan Paiman ang mahal At ngayon, buong kagalakan po namin ipinakikilala sa inyo, mga minamahal namin kapwa Manilenyo at mga kasamahan namin dito sa lungsod ng Maynila, ang aming nanunuparang pinuno ng tanggapan ng paninirahang urban ng Maynila, Architect Ernesto M. Oliveros. Sa ating kagalang-galang na punong lungsod, Mayor Francisco Isko Moreno de Magoso, Vice Alcalde, Angela May Chiachenza, mga minamahal natin mga konsihal, mga department heads, mga kapwa ko kawani at lingkod bayan ng pamahalang lungsod ng Maynila, isang magandang umaga po sa ating lahat.
Sa araw na ito, buong pagmamalaki nating masasabi na ang ating tanggapan, ang Manila Urban Settlements Office, ay patuloy na nagiging instrumento ng tunay na pagbabago para sa mga pamilyang Manileño mula sa pagmumula ng ating buding alkalde Yorme Isko. Isa rito ay ang pagsisimula ng pagtatayo ng Binondominium 2. Nakamakailan lang noong ika-24 ng Pebrero ay naganap ang groundbreaking ceremony sa pamumuno ng ating Yorme Isko kasama ang ating Vice Mayor Chief, former congressman and founder ng Kabaka Foundation, Amado Magatsin, at ilang opisyal ng TREBA o Chamber of Real Estate Builders Association, kasama rin sina Civil Engineer Armando Andres at ang ating mga konsehal mula sa ikatlong distrito ng Manila. Hindi lamang ito pasimula ng pagtatayo ng isang panibagong gusali, kundi ito ay bahagi ng patuloy na pagtugon ng ating alkalde sa programa ng pabahay na isa sa Minimum Basic Needs o MBN para sa mga mamamayan ng lungsod ng Maynila. Naging mas makahulugan din ang aming nag-aang buwan ng Marso dahil noong ika-18 ng Marso, isinagawa naman natin ang Grand Raffle Draw at bumunot ng 100 masuswerteng mga Manileño ang ating Mayor at Vice Mayor para maging beneficiaries ng ating in-city vertical housing projects. Tig-25 para sa San Sebastian Residences at Pedro Hill Residences at 50 naman para sa San Lazaro Residences. Kaya sa araw na yun, nakapagdulot tayo ng munting pag-asa at kasiyahan sa ating mamamayan sa kabila ng hirap at kagipitan na ating nararanasan sa kasalukuyang pandaigdigang krisis. Noong naman ika-24 ng Marso at ika-23 ng Abril, isinagawa naman natin ang turnover at awarding ceremonies ng mga housing units sa mga kwalipikadong kawani ng Manila Health Department. 123 mula sa MHD 200 at 50 naman mula sa Walk-in 100. At ngayon, ipinagmamalaki din natin ang nominasyon na natanggap ng ating pamahalang lungsod para sa 2026 Global Awards for Sustainable Development in Cities o Shanghai Awards. Isang napakalaking karangalan na ang ating lungsod ng Maynila ay nairekomenda ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Patunay ito na ang programang isinusulong sa pamumuno ng ating alkalde Yorme Isko para sa pabahay at pagpapaunlad ng komunidad ay hindi lamang maaaring kilalanin dito sa Pilipinas, kundi maaari ring makaabot at mapahalagahan sa pandaigdigang antas. Ang nominasyon na ito ay bunga ng sama-samang sipag, dedikasyon at malasakit ng bawat isa sa atin na walang sawang nagsisilbi sa taong bayan. Lubos na pasasalamat natin sa Office of the Chief of Staff, Office of the Secretary to the Mayor, Office of the City Administrator, City Planning Development Office, Manila Public Information Office, Department of Tourism, Culture and the Arts of Manila, Department of Engineering and Public Works at ang Manila Department of Social Welfare. Dahil sa mga proyektong nasimulan at bawat susi na ating naiaabot sa mga benepisyaryo, hindi lamang bahay ang ating ibinibigay, kundi nagbibigay din tayo ng dignidad, nagbibigay din tayo ng kapanatagan. At higit sa lahat, nagbibigay din tayo ng bagong pag-asa para sa bawat pamilyang Manileño. Maraming salamat po at mabuhay ang lungsod ng Maynila. At ngayon, isang karangalan po na ipakilala sa inyong lahat para sa kanyang lingguhang pananalita upang magbigay inspirasyon sa ating lahat, ang ating alkalde, ang ating Yorme, Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. Hi, Jess. Wala pa rin. Oy, maraming salamat, Architect. Palapakan natin ang uso. Tutuwa po ko dahil talagang ito po yung sinabi niya. Maraming international award-giving body mas nare-recognize yung effort natin dito. Thank you very much. Keep it up. Palakpakan natin ang uso.
Hi! Good morning! Iyan, parang masaya-masaya ka. Si Kusiel Ian, habang tumatagal, dumidiretso pa. Isa na lang ang matigas kay Ian ngayon. Yung tungkol. Ay nais ko pong batiin ang ating kapwa lingkod bayan sa national government na bumisita dito. Dr. Janet S. Padua, Regional Director, Parole and Probation Administration, National Capital. Sino gusto ng parole? Sa Pasko pa yun. Yan. Meron kang gustong palayan. Palayain mo na sila sa puso. At kasama rin niya si Mr. Joseph P. Hernale. Sir, OIC Assistant Regional Director, Parole, Probation and Appreciation. Sila po ay bahagi ng DOJ. Andito rin ang ating District Director, General Santiago, at 10 na kanyang kapulisyan na bukas ay meron tayong konting good news sa kanila. Sa lahat ng nasa inyo, dumating na rin yung ibang gamit natin para patuloy na maging maliwalas ang ating lungsod. Di lang tayo papabaya sa ating mga empleyado nangangailangan ng mga ekwipo para mas maging mainam ang kanilang pagtugon sa mga hamon sa ating kapaligiran o pamayanan sa lungsod na Maynila. As you can see, there is about 14 units Isuzu dump trucks to be delivered to PDO and other agencies, and 1 unit of Isuzu water tanker. Ito magagamit natin sa ating mga manggagawa. Now, kamusta kayo? Bago sweldo kayo nung Biyernes, 14, di ba? Kasi walang akisi yata yung Biyernes, eh. O, kamusta naman? Kamusta? At before anything else, no? Ako ay, alam ko, hindi nyo man sinasabi, napapagabag din kayo, nag-aalala din kayo sa nangyayari sa ating bansa. Sa hindi pagkakaunawaan ng mga leader ng national government. Kanya-kanyang komento, kanya-kanyang idea, kanya-kanyang salitaan na sa gitna ng krisis na kinakarap natin na hindi naman natin gawa. Ito yung dulot ng isang insidente at patuloy na nangyayari sa Middle East. Nalulungkot tayo pare-pare. Maraming sasabi sa akin na parang litong-lito na sila sa kaganapan sa mga leader natin. But I'll tell you, like to address the people of Manila. Sa ating mga mamamaya sa lungsod, eyes on the ball. Doon lang tayo. Ngayong umaga, pabangon ka. Pupunta ka sa trabaho. At galingan mo dahil may umaasa sa iyo sa pamilya mo. Ganun talaga ang buhay. With or without these shenanigans, life will go on. The day will pass. And you need to confront each and every individual's obligation. May obligasyon tayo talaga. Kaya sa mamamayan, pumanatag kayo. Basta sa Maynila, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. We will continue to pursue, fulfill our commitment to the people on top of our obligation to the people. We will. Kaya sa mga taga-lungsod ng Maynila, magbubuti po kami.
huwag kayong mag-alala. Ako po na mismo, hindi po ako makikisali sa mga alitang yaon. Matahimik naman tayo dito sa lungsod. Karapatan nyo makapamuhay ng maayos, tahimik at panatag, na may maliwalas na kapaligiran, na may oportunidad para sa lahat. Mapa-edukasyon, mapakalusugan, mapatrabaho, mabahay, and so on and so on. We'll do our best. Yan po ipinararating ko sa ating mamamayan sa harapan ng ating mga kapwa lingkod bayan na nanarito ngayon sa flag ceremony. Kayo naman, mga kapwa ko lingkod bayan, paalala ko naman, stay away from noise. Huwag niyo gawing toxic ang buhay niyo. Unang-una, lumayo kayo sa mga bagay na hindi niyo kayang kontrolin. Mag-focus kayo sa bagay na kaya niyong kontrolin, gampanan, tugunan, at gawin. Excel from it. Excel from every field of undertakings na mayroong inatang sa inyo. Dahil yung ingay ng politika, ang makikinabang lang dyan, politiko. But we, all of us here in the government, is expected to deliver services. Kanya-kanya lang tayong hagdanan ng responsibilidad. Pero inaasahan tayo ng naumpay. Kaya let's continue to focus on delivering services to our people. Ikaw, Jonathan, diba? Ilang bata ang nabuhay last week. Through your report. Ayan, si Treasurer. Si Paul, yan. Jet. Budget. Ilang bata ang nabuhay. Hindi nila alam yun. But I have to give credit where it's due. Dahil sa mga effort nyo. Dose-dose ng bata. Meron pang binatilyo na itawid natin sa at maiiwas sa kapahamakan. Dala ng gobyerno ng lungsod ng Maynila. So that's why we are focused on the task, and I think it will be better. And I'm always happy to be of service to the people. Kaya, huwag tayo makikibahagi sa tayo. Dito na lang tayo. Steady na lang tayo dito sa Grade T. Dahil tayo mga taga Maynila, tayo rin na magkikita sa finals. There is about 2 million people during night time and about 3 million during daytime. That's our job, our focus. For whatever I'm going to do, I cannot do it alone. I need each and every one. So muli, yun lamang ang mensahe ko. Huwag ka na naglalayo sa akin. Hindi ka mawalan. Di ba, sumweldo na kayo nung as I have promised and committed. And maybe in the future, I may fail. But for now, as I have committed, what is due to you will be given to you. You don't need to ask for it. So today is the first day that is allowed. Kasi gusto ko nga sana last week pa to eh. Sabi ni Paul, boss, bawal. Bawal lang mas maaga sa 15. Pwede, dapat pagkatapos ng 15.
yun daw ang regulasyon. But be that as it may, almost 20,000 employees, o kunin nyo na yung bonus niya. Last Thursday, I signed the release of almost 350 million for your mid-year bonus. Mamayang alas 12, pwede nyo nang tirahin. Check nyo na. Ingatan nyo yan. You deserve it, but you have to save it. Save some for the rainy days. Happy mid-year bonus. Kasi mantingan tingin yun. Masaya pa kayo. Sa ipiliti ko magbuti at maging masinop sa pagkasta, maging mainam. Rest assured, ulit-ulitin ko, what is due for you, you don't need to ask for it. And huwag masyado mataas ang expectations nyo, ha? Baka mamaya, putulan tayo ng tubig at pagsara yung gripo. At bagay naman na pinagpapasalamat ko sa taxpayer, napakataas ang tiwala nila ngayon sa pamahalang lungsod ng Maynila. Palakpakan natin yung mga taxpayer. Is alam nila saan napupunta ang kanilang buwis. So mamaya, wala akong hiling sa inyo. So yung magpakape. Wala akong hiling. Wala. Hindi, magbuti lang kayo sa kanya-kanyang yung tasking. Or field of candidate. Wala na, yun lang. And, pwede ba? Can you smile? Libre yun. Walang lihat ba yun? When we smile, our constituency, alam mo, kalahati yata ng problema na na-resolve na natin. Pakita natin ng mabuting loob, mag-ilit na pagtanggap sa ating kanya-kanyang opisina, maglingkod ng maayos at masino. That's it. Mamaya, uwi kayo sa inyong pamilya. At least meron kayong good news para makapaganda na kayo sa mga gastusin para sa pasaba sa bunyo. At least, may maisusubi na kayo. So, mag-iingat kayo. I love you. I love you. Sige, ha. Ang dadalangin ko, kayo'y maging malusog muli this week at ligtas. At pagpalain nawa kayo ng kung may kapal. Maraming salamat. Manila! God first.